So yun, so kamusta po mga ka-Streetwise? So magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa amang sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po sa mabuti po kayong kalagayan. So yun nga po mga ka-Streetwise, no? So sa topic po na to, pag-usapan po natin. Kasi ako po, curious po talaga ako kung ano ba talaga ang rason kung bakit sobrang nagkakampihan itong mga Duterte at mga Bilyar. Ako naniniwala po ako no sa politika, palagi pong may rason 'yan, ano? Pagdating po sa mga alyansa. At alam naman po natin na itong Bilyar at Duterte talagang ganoon po talaga 'yan. Close talaga sila. So, anong rason? Ngayon, base po sa mga nakita natin, grabe mga kababayan, yumaman pala ang mga Bilyar ng 11 billion pala, 11 billion dollars. 11 billion dollars po ang tinaas po ng yaman ng mga Bilyar nung si Duterte po yung naging presidente. At sa pamamagitan nga po ito ng mga right of way, prime water, 'di ba? Pati po media. So pag-usapan natin 'yan, isama na rin po natin diyan yung katarantaduhan nilang restitution law. Yung mga bagay po na yan, mga ka-Streetways, no, na akala natin ay makakabuti po sa bansa. Kasi yan, nasabi nila dati. Yun naman pala, ang nakabuti lang pala dito sa mga Bilyar. Ako, sa matagal nang nakafollow sa akin, alam nyo po, na ako po, naging tauhan po ako ng mga Bilyar. Nagtrabaho po ako sa kanila. Ang sama pa ng ugali ni Cynthia Bilyar. Totoo yun, naging amo ko po siya. Nag-resign niya ako sa trabaho nun eh. Isipin niya, unang trabaho ko, nag-resign ako. Unang trabaho ko, naka-Bilyar po ako. Oh. So ngayon, pag-usapan muna natin itong prime water. Tingnan niyo kung paano binraso ito. So ito, nabalita ito no, noong December 5, 2019. 2019 na, okay? Palace blast claims Duterte is pressuring water firms to favor allies. So alam naman po natin, no, sa hindi lang pala nakakaalam, okay? Sa hindi lang pala nakakaalam, nung si Duterte po ang naging presidente, meron pong critic kay Duterte na tinatabla niya po yung Maynilad at saka yung isa, no, yung isang company ata, nakalimutan ko na, mamaya babasahin ko dito, no. Tinatabla po ni Duterte yung mga yan para po makapasok po yung prime water. At tingnan nyo to So basahin natin to, no. Sabi dito, Malacanang on Thursday blasted speculations that President Rodrigo Duterte is putting the squeeze on water companies Maynilad and Manila Water pala, no? Maynilad and Manila Water to give undue advantage to his allies including the Villar family. Oh. So ito mga kababayan, no? Kasi ako po nagtanong-tanong po ako doon po sa mga consumer po ng Maynilad. Sabi ng mga taga Maynilad po no na yung mga tao pong consumer ng Maynilad, yung mga customer nila, 'di ba? Okay naman daw po yung Maynilad. O minsan nawawalan ng tubig pero hindi naman palagi. At maayos naman daw po yung tubig sa Maynilad. Hindi po katulad po ng prime water na bihira na nga lang po tumulo, mahal pa yung singil, tapos bagsak pa nga po sa mga chemical test. So ang tanong dito, putang ina, itong si Duterte talaga, itong mga Bilyar na to, bakit nyo pinapaburahan yung mga Bilyar noong panahon ni Digong sa patubig kung ganito rin naman pala yung magiging outcome nito? Palpak. Oh, so tingnan nyo tingnan natin. Ganyan tayo mag-content, hindi puro speculations. Di ba may mga may mga reference tayo. So sabi dito syempre si Panelo to the rescue. That's nonsense, Presidential Spokesperson Salvador Panelo said in a text message to media. Katarantaduhan mo Panelo. Salot kayo sa Pilipinas. Last Tuesday, President Pangilinan ran Maynilad and Ayala owned Manila Water over concession agreements that Malacanang deemed, di ba, onerous and disadvantageous to the government and the people. So ngayon, sino nagreklamo? Yung Maynilad mismo at saka yung Manila Water. So sabi ni Digong, in a speech in Malacanang, Duterte accused the concessionaires of making billions of pesos from their customers while treating water is a commodity instead of public service. Opo, talaga. Baliktad mga kababayan. Sabi ni Digong, di ba, binabanatan niya ngayon yung Maynilad at Manila Water kasi kumikita daw po ng bilyon.
Pero hindi naman daw maayos yung serbisyo. Pero mga kababayan, ang nangyari po ngayon, papakita ko sa inyo mamaya yung data, mas lalong yumaman po ang mga bilyar, hindi lang po billion of pesos, billion of dollars po ang niyaman po ng mga bilyar nung panahon po ni Digong. Oh, so ano ba gusto kong point dito? Ang malinaw dito mga kababayan, merong issue, di ba? Si Duterte na kinakampihan niya po ang mga bilyar pagdating po sa patubig nung siya yung presidente. Okay? So sabi pa dito, continue natin na, okay. Duterte however praised, ito na malupit. Duterte however praised the Villar's owner and Prime Water Infrastructure Corporation, a water utility firm. The Villar company is headed by former Senator Manny Villar who ran for presidency in 2010. From rags to riches daw po. Whatsoever, no? So ngayon mga kababayan, after all nga po ng mga reklamo, na pinapaboran ng Duterte administration, yung prime water po na yon, nung panahon nga po ni Digong, nung siya presidente, biglang nung 2020 mga kababayan, prime water takes over operation of Bacolod's water supply system. Buong Bacolod mga kababayan, nakuha po ng prime water. Kita nyo? At hindi lang yan mga kababayan, panahon ni Digong to, 2020. At pagkatapos nun, ang malupit dito, ito pa malupit. Prime Water has taken over 100 water district. So overwhelming po nung may critic nga po dito kay Duterte at sa mga bilyar na nagkakampihan about sa patubig. Biglang overwhelming din po na dumami rin po yung area kung saan nga po nagdi-deliver ng tubig yung Prime Water. So kayo dyan mga kababayan, kung kayo po ay customer ng Prime Water at meron kayong reklamo, baka pwede nyo pa i-comment po sa baba yung reklamo nyo po sa Prime Water. Kasi malinaw dito mga kababayan na mayroon pong kuntsabahan na nangyari sa Villar at saka sa mga Duterte. Paano ko nasabi? Tingnan nyo to. Ako hindi ako naniniwalang coincidence ito eh. So ngayon mga ka-streetwise, no, lakihan ba natin para makuha nyo yung point ko dito. So ngayon mga kababayan, ito po yung yaman ng mga Villar nung 2016, nung hindi pa po presidente si Digong. Wala po ang mga Villar sa top 10. So buhay pa pala si Henry C. dito, no? So number 1 si Henry C. Jan Gokong Wei, number 2. Aboitis, number 3. Lucio Tan. Di ba? Yan, no? Enrique Razon, number 8 lang nun, no? Yan. So 2016 mga kababayan, wala po sa top 10 ng mga Villar. So talon po tayo 2018. Okay. 2018 mga kababayan. Okay. 2018, number 2 bigla, out of nowhere. Nag-number 2 po sa pinakamayaman na pamilya or tao, si Manny Villar. In 2 years. Okay? So ngayon, pagpasok po ng 2021, mga kababayan, number 2 pa rin si Villar, pero yumaman pa rin po siya ng 1 billion. Paano ba namang hindi yayaman? Ng negosyo po, pinaboran po kay Villar. Actually, number 1 na nga siya dito kasi si siblings ito eh. 3 magkakapatid na siblings to na pinagsama. So technically, mayaman pa rin si Villar dito on individually. So ngayon, 2023, pasok tayo, 2023, number 1 na po si Villar. Ano ba yun? Ayaw na, 2023 lang, ayusin ko to. 2023, yan, number 1 na po si Manny Villar, 11 billion. Di ba? From wala po siya sa top 10 noong 2016, nung panahon, nung pagpasok po ng Duterte administration. Pagkatapos po ng Duterte administration, number 1 na po si Villar na pinakamayaman sa buong Pilipinas. So sa tingin nyo ba, coincidence ba ito? Ayun ang gusto kong tanong sa inyo. Kasi mga kababayan, tingnan nyo to Una sa lahat, mga ka-streetwise, ito yung mga tanong ko dito eh. Nung nalaman ko po, noong 2016, na si Mark Villar po ang gagawing DPWH secretary, nagtanong na kaagad ako noon sa sarili ko. Kasi paano naman mangyayari yon na ang pamilya ninyo may-ari ng subdivision tapos kayong gagawa ng kalsada? Doon pa lang mga kababayan, isa ito sa mga reason kung bakit po lalong yumaman ang mga Villar. Kasi una sa lahat mga ka-streetwise, kapag ang isang property, dinadaanan po ng kalsada po yan, nagmamahal po yung value niyan.
ito alam niyo yung River Drive? Yung River Drive, mga kababayan, pinagawa po ng ano yan, ng DPWH yung panahon po ni ano yan, ni Mark Villar. Lahat po nun, konektado po sa subdivision ng mga bilyar. O, so, ibig sabihin nun, kasi sa tabi ng ano yun sa tabi ng creek yun So, ang ginawa, gumawa na kalsada sa creek. Well, nakatulong naman technically, pero mas lalong nagbigay ito ng pabor sa mga bilyar kasi ang dadaanan subdivision nila. So, tumaas yung value ng ano nila, ng mga subdivision nila. Hindi lang yan, meron pa yan dito, kala nyo. Sabi pa dito. So ito mga ka-streetwise, nabalitaan nyo na rin ba to? Tingnan nyo to Philippine richest man, lalakayan natin. Philippine richest man, Manuel Villar, takes over ABS-CBN channel frequencies. So tingnan nyo si Duterte po, nagpasara po ng franchise ng ABS-CBN sa local channel. So kanino niya binigay? Sa mga bilyar. Di ba? Yung All TV ba yun? All TV. Sa local channel. Dati pong ABS-CBN yan. Binigay po sa mga bilyar. So, syempre, negosyo yan, advertising yan. So, kumita na naman ng mga bilyar dito. Bukod dyan, mga kababayan, kaya pala yumaman ng sobra-sobra. Ang pinakamalupit dito, mga kababayan, ito, ayun, naungkat na naman po yung restriction law. Diba? Itong restriction law, mga kababayan, alam po natin, mga ka-streetways, no? Ang mga bilyar din po ay may-ari din po ng mga supermarket. Yung ano pa supermarket ng mga bilyar? Yung mga festive walk, 'di ba? Yung mga all home. Di ba? Yung sa all home, merong supermarket 'yan. So nagbebenta rin po sila ng bigas doon. So ang ginawa po sa restriction ng mga kababayan, tinanggalan ng kapangyarihan yung NFA para bumili po ng bigas from ibang bansa para ibenta sa mga Pilipino. Nilipat po ito sa mga negosyante na katulad po ni Manny Villar tsaka ni Cynthia Villar na may-ari ng supermarket. Puta, titingnan nyo ginisa tayo mismo sa sarili nating mantika. Hindi ko makuha Bakit pinayagan yung restriction law na ililipat yung trabaho ng NFA sa mga negosyante? Isa sa mga negosyante ng bigas, ang mga bilyar. So ngayon, nung nakita ko nga ito, mga issues po na to, so sabi ko, kaya pala, dikit na dikit itong mga bilyar sa mga Duterte kasi ang daming pabor na binigay po ng mga bilyar. Ang daming pabor na binigay ng Duterte admin sa mga bilyar. Isipin nyo from hindi sila kasama sa top 10, naging top 1 sila ngayon. Doon pa lang medyo magtatanong na dapat tayo. So ngayon, kaya ako naniniwala ako mga ka-streetwise, no? Napaka-importante po talaga na factor para mamili po tayo ng senatorial balls na iboboto po natin. Ibase po natin ang ating desisyon. Di ba? Isa sa mga rason is yung impeachment ni Sara. Kayo ba, naniniwala ba kayo? Sa dami po ng pabor na binigay ng Duterte admin sa mga bilyar, iboboto ba ni Camille Villar si Sara Duterte na ipa-impeach kahit saan katutok ng ebidensya? Di ba? Hindi. Yan sinasabi ko And actually, ako nagulat talaga ako dito na may ganyan palang issue. So yun mga kababayan, so kayo po dyan sa Team Reply, no? Naniniwala ba kayo dito sa mga nakita natin? O baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang to, may mga reference tayo. So kayo ba, naniniwala po ba kayo na malaking pabor talaga ang nabigay po ng Duterte admin dito nga po sa mga bilyar? So ang tanong, may patong ba dito? May ano ba? May kasunduan ba kayo dito? Di ba? So kayo ba, naniniwala ba kayo na, di ba, na talagang na mafia tayo nung panahon ni Digong? So yan, sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, di ba? Syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways, no? So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. Okay, no? So, ulitin ko lang mga kababayan, hindi po tayo masyado makapag-live stream ngayon kasi sobrang busy po tayo. Di ba? Especially, malapit na, no? So, maraming salamat din po pala sa bumoto ulit sa OFW
dyan po sa Ang Bombero ng Pilipinas. So, thank you mga kababayan, no? So, tatanawin ko po ito sa inyo na isang malaking pabor, di ba? At syempre, pag kailangan nyo po ng tulog, lalapit po natin kayo sa kanila pag sila po nanalo, no? So, thank you mga kababayan, no? So, salamat. Bye-bye. Babush.